Matatag, Grade 1, Quarter 2, Week 7, Day 1, Makabansa. Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa maikling kwentong binasa sa harap ng klase. Panimulang gawain. Sino-sino ang mga kasapi ng pamilya sa larawan? Anong uri ng pamilya ang makikita sa larawan? Sino-sino ang mga kasapi ng pamilya sa larawan? Anong uri ng pamilya ang makikita sa larawan? Ngayong araw ay magbabasa tayo ng isang kwento na may kinalaman sa pagsunod sa alituntunin sa pamilya. Unlocking of Difficulties. Batay sa pangungusap, ano kaya ang kahulugan ng salitang papel? Unlocking of Difficulties. Bawat kasapi ng pamilya ay may tungkulin na dapat gampanan upang makatulong sa isa't isa. Batay sa pangungusap, ano kaya ang kahulugan ng salitang tungkulin? Unlocking of Difficulties. Dapat tayong sumunod sa mga alituntunin upang maging mapayapa ang pamumuhay. Batay sa pangungusap, ano kaya ang kahulugan sa salitang alituntunin? Pagbasa ng kwento ukol sa pagsunod sa alituntunin ng pamilya. Matulunging bata. Ang mabait, masipag, maalalahanin at mapagmahal na bata ay tumutulong ng kusa sa bahay. Di lamang para sa sarili kundi pati sa mga magulang at mga kapatid. Sino-sino ang mga miyembro ng pamilya na nabanggit? Matulunging bata. Para sa aking sarili ay nilalagay ko sa kani-kanilang lalagyan ang lahat ng aking gamit sa paaralan at sa bahay. Sa ganitong paraan, hindi ako maghahanap at mag-aaksaya ng panahon lalo na kung nagmamadali ako. Hindi na rin ako mapapagalitan. Laging nasa lugar ang mga libro, notebook, lapis, pentel pen, pad paper, school bag, payong, sapatos at lahat-lahat na walang kakalat-kalat. Ano-ano ang mga ginagawa ng bata sa bahay para sa sarili? Matulunging bata. Ako ay tumutulong din kina kuya at ate lalo na kung sila ay abala sa kanilang mga gawain. Pagdating nila mula sa paaralan ay sumasalubong na ako sa hagdan ba lamang upang kunin ang kanilang gamit at inilalagay sa kani-kanilang lalagyan. Kapag nagpuputol ng panggatong ang kuya ko ay iniaakyat ko na sa kusina ang maliliit na piraso. Kapag nagwawalis naman si ate, kinukuha ko ang basahan at ako na ang nagpupunas sa mesa at upuan. Sino-sino ang miyembro ng pamilya na nabanggit? Paano tumutulong ang bata sa kuya at ate? Matulunging bata. Sina tatay at nanay ay naghahanap buhay para sa amin. Sabi ng nanay na malaking tulong daw sa kanila ni tatay kung kaming magkakapatid ay masunurin, masipag, magalang at malinis. Natutuwa raw sila at hindi nila nararamdaman ang pagod at nagpapasalamat pa sa Panginoon. Kaya naman, maingat kami sa damit upang di sobrang marumi ang lalabhan. Takbo ako agad sa pagtulong kung kaya ko rin lamang gaya ng paghahanda sa hapagkainan, pagligpit at paghugas ng pinagkainan pagkatapos. Paano nakatutulong ang bata sa kanyang nanay at tatay? Ano ang nararamdaman ng nanay at tatay kapag masipag at masunurin ang mga anak? Pag nakagawian na ang isang bagay ay walang mahirap at napakasarap sa pakiramdam pakinggan ang ay salamat, mabait at matulungin ang aking anak. Anong bahagi ng kwento ang naiisip mo na may pagkapareho sa iyo? Anong bahagi ng kwento ang nagustuhan mo at bakit?
Ano-ano ang papel ng nanay, tatay, ate at kuya sa isang pamilya na nabanggit sa kwento? Sa inyong sariling pamilya, ano-ano ang papel ni nanay, tatay, ate at kuya? Sagutin, ano ang papel na ginagampanan mo sa iyong pamilya? Iguhit ang iyong sagot. Kumpletuhin ang sumusunod na mga pangungusap. Ang tatay ko ang gumagawa ng blank sa bahay. Ang nanay ko ang gumagawa ng blank sa bahay. Si ate ang gumagawa ng blank sa bahay. Si kuya ang gumagawa ng blank sa bahay. Ako ang gumagawa ng blank sa bahay. Pumalakpak ng 2 beses kung ang ipapakitang larawan ay may kinalaman sa tinalakay. Handa na ba kayo? Kumpletuhin ang sumusunod na mga pangungusap. Basahin ang teksto at sagutan ang sumusunod na mga tanong. Ilarawan si Rina. Ano ang ginagawa ni Rina pagkatapos magsimba? Paano makipag-usap si Rina sa kanyang mga magulang? Panuto, gumuhit ng larawan na iyong naiisip na may kinalaman sa slogan sa ibaba. Pamilyang nagtutulungan, ang buhay ay gumagaan. Week 7, Day 2. Sino-sino ang mga kasapi ng isang pamilya at ano ang kanilang papel na kinagampanan? Ngayong araw ay magbabasa tayo ng isang kwento na may kinalaman sa pagsunod sa alituntunin sa pamilya. Unlocking of difficulties, kalinisan, kalusugan, kaligtasan. Mga alituntunin sa kalinisan, kalusugan at kaligtasan ng pamilya. Muli natin gamitin ang kwento na binasa natin noong nakaraang araw at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Handa na ba kayo? Sagutin, katulad sa kwento kung saan pinapakita ang pagiging malinis na bata. Ano-ano ang mga alituntunin sa inyong pamilya pagdating sa kalinisan? Halimbawa ng mga gawain na nagpapakita ng kalinisan. Maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Ilagay ang maruming damit sa tamang lagayan. Ano-ano naman ang mga alituntunin sa kanilang pamilya na may kinalaman sa kalusugan? Halimbawa ng gawain na nagpapakita ng kalusugan. Matulog ng maaga kung may pasok kinabukasan. Maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Ano-ano naman ang mga alituntunin sa kanilang pamilya na may kinalaman sa kaligtasan? Halimbawa ng gawain na nagpapakita ng kaligtasan. Magpaalam sa mga magulang o nakakatanda bago lumabas ng bahay.
Huwag maglaro ng kahit anong maaaring simulan ng sunog. Huwag maglaro ng matutulis na gamit na maaaring makasakit sa sarili o sa iba. Panuto, pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at ilagay sa wastong hanap. Panuto, gumuhit ng isang alituntunin sa inyong pamilya na may kinalaman sa kalinisan, kalusugan at kaligtasan. Bakit sa palagay ninyo mahalaga na sumunod sa mga alituntunin ng pamilya? Kumpletuhin ang sumusunod na mga pangungusap. Panuto, sumulat ng 2 parirala o pangungusap na nagpapakita ng mabuti at hindi. Panuto, lagyan ng X ang patlang kung ang nakasulat ay maaring magdulot ng hindi maganda at check naman kung maganda. Week 7, Day 3. Panuto, piliin ang wastong salita sa ibaba na bubuo sa pangungusap. Papel, tungkulin at alituntunin. Ngayong araw ay alamin natin ang epekto ng pagsunod at hindi pagsunod sa mga alituntunin sa pamilya na may kinalaman sa kalinisan, kalusugan at kaligtasan. Unlocking of difficulties, gamitin sa pangungusap, kalinisan, kalusugan at kaligtasan. Epekto ng pagsunod at hindi pagsunod sa mga alituntunin sa kalinisan, kalusugan at kaligtasan ng pamilya. Think, pair, share. Pangkatang gawain. Mga gabay. Panuto, punan ang patlang sa sumusunod na mga pangungusap ng angkop na salita o mga salita upang mabuo ang diwa. Panuto, babasahin ng guro ang mga pangungusap. Tatayo ang mga mag-aaral kung ang pangungusap ay naaayon sa kanilang pinag-aralan at mananatiling nakaupo kung hindi. Una, ang pagtupad ng bawat miyembro ng pamilya sa kanilang papel ng maayos ay nagdudulot ng kapayapaan sa pamilya. Pangalawa, ang hindi pag-alaga sa sariling kalusugan ay maaaring magdulot ng sakit sa sarili at sa iba. Pangatlo, ang mga bata ay hindi inaasahan na gampanan ang kanilang papel sa kanilang tahanan. Pang-apat, ang mga bata ay walang maitutulong sa pagpapanatili ng kaligtasan sa kanilang barangay.
Panuto, kumpletuhin ang sumusunod na mga pangungusap. Week 7, Day 4. Panimulang gawain. Gamitin sa pangungusap, kalinisan, kalusugan, kaligtasan, at alituntunin. Ngayong araw ay ipapakita natin ang kahalagahan ng pagsunod sa mga alituntunin sa pamamagitan ng isang laro. Unlocking of difficulties. Batang nagtatapon ng basura sa tamang tapunan. Magkapatid na nagtutulungang maghugas ng pinggan. Magkapatid na tumitingin sa ilaw ng stoplight bago tumawid. Kahalagahan ng pagsunod ng mga alituntunin sa pamamagitan ng isang laro. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Laro, Paint Me a Picture. Mga alituntunin na dapat sundin habang naglalaro. Sagutin, ano ang nagustuhan ninyo sa mga larawan? Ano ang natutunan ninyo sa mga ito? Panuto, mag-thumbs up kung kayo ay sumasang-ayon sa babasahin kong pangungusap. Panuto, kumpletuhin ang sumusunod na mga pangungusap. Panuto, isulat ang tama sapat lang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng magandang asal sa pamilya at mali naman kung hindi. Panuto, bilugan ang emoji na nagpapakita ng inyong nararamdaman na may kinalaman sa pangungusap sa ibaba. Catch Up Friday, end of week 7.